At para sa ating teka moment, naghahanda na nga ang pamahalaan o ang ating gobyerno ng screening tents para sa possible na pagpasok dito sa ating bansa ng Ebola virus at ng MERS-CoV. Yes, naghahanda tayo dahil itong mga peacekeepers natin na galing sa mga lugar kung saan highly affected nga ng Ebola, papasok o uuwi na sa ating bansa. And again, sabi mo nga, naghahanda na ng screening tents. Ito ay sa may Muntinlupa, tama ba, Princess? Yes. You know what, Carla at saka Audrey, napakasaya ko rin today because I was with a friend, si Sana Abdul Kadir. Yes. She's actually a medicine student sa Fatima. So nakakatawa because I talked to her with this issue. So piniliwanag niya sa atin, binigyan niya tayo ng idea that ito palang itinatayo nilang screening tents is ito yung parang sino yung mga potential na mga tao na what if they would be positive in this virus, tapos ano yung gagawin natin para maagapan natin to. Tapos for example, if there would be may tao na sabihin natin may symptoms nito, ano yung unang-unang gagawin ng mga doktor para maiwasan itong pagpasok ng virus, pagkalat nito sa ating bansa. So nakakatuwa na ang ating pamahalaan talagang tinutugunan yung kanilang trabaho at pinapakita naman nila yung gaano sila kasuporta sa lahat ng tao sa ating bansa. Alam mo, medyo mahaba-haba ang incubation period para talagang ma-determine kung meron ka ng nagtatagilay ka ng Ebola virus. Ang sabi ay 21 days pero debatable pa rin dahil according naman sa World Health Organization, aabutin pa ng 42 days talaga ang incubation period. Pero ngayon, ang importante dito, ano nga ba yung mga nagawa na ng pamahalaan natin? Ito yung mga paghahandang ginawa ng Pilipinas. Isang interagency task force na kinabibilangan ng mga kinatawan ng Department of Health, Department of Foreign Affairs, Department of Labor and Employment, ang binuo para tumutok sa bansang apektado ng nakamamatay na sakit na Ebola virus. Isa pa, sa mga eroplano pa lamang, binibigyan na agad ang mga pasahero ng mga checklist. Sunod itong idinadaan sa mga tauhan ng POEA, ng OWA at ng DOLE. Kukuha ng datos, mga contact numbers para ma-detect kung sino yung mga nakasalumuha ng posibleng infected ng virus na yun. May mga pagsasala rin ginagawa sa mga paliparan at entry points ng bansa gamit ang thermal scanners habang handheld temperature scanners naman sa mga seaports. Oras na kailangan ng kakitaan ng kakaibang kondisyon, ihihiwalay agad ito. At kung pagsususpetsahang may Ebola, agad na dadalhin sa Research Institute for Tropical Medicine. Ako, napakaganda yan, Audrey, dahil meron na nga tayong ginagawang aksyon dito. Kung matatandaan, almost 8,000 na yung record ng Ebola at kalahati nito, namatay na, 4,000 plus na. Oo. Pero syempre nga, sabi na nga kahapon sa press kung merong mga simptomas at kumbaga kung paano ka mahawaan ng Ebola. Ngunit syempre, since hindi pa po siya nakakapasok sa ating bansa, nagbigay din po ng tips ang ating pamahalaan kung paano po tayo makakaiwas sa Ebola. Siyempre, sabi nila, dapat daw po ilagay tayo naghuhugas ng kamay. Ang ating, siyempre, immune system, dapat palakasin. And of course, kailangan natin umiwas dito sa mga bagong dating galing sa Africa o sa West Africa. And hindi pagkain ng hilaw na laman ng fruit bat, matsing o anumang hayop na may virus. At pagsuot, siyempre, ng guantes at iba pang protective equipment kapag lalapit sa mga may sakit. Yan, at saka, you know what, Carla at saka Audrey, no? Etong October lamang, dumating yung ating mga Hajj pilgrims from Saudi Arabia. One of the persons that we've talked is with NCMF Secretary Yasmin Busranlao. So, binigyan niya tayo ng feedback regarding dito. Kasi, syempre, pwede rin na what if dun nila ma-commit. Itong, hindi lang kasi Ebola yung pinag-uusapan natin. MERS-CoV din. Oo, kahapon, napakalaki ng mga issue na ito, na kumbaga, lahat ito binibigyan pansin ng DOH at ng NCMF. So, doon pa lang daw, before pa lang daw papunta ng Saudi Arabia, talagang may mga nakaset up na tayo ng mga tents, maliban ito sa gustong ipatupad ng DOH na triage. No? So, ang nakakatawa dito, pinapakita ng pamahalaan that everybody gusto nila mas-secure. So, ito yung nakakatawa dahil nalaman din natin, no? Napag-alaman natin from NCMF at ng DOH that sa Saudi pa lang din, may mga nakaset up na rin doon na mga Pinoy na sumusuporta rin na talagang kinu-quarantine sila, in-inspect sila, and they were giving mga leaflets, no? Yung mga brief kits na kailangan, kumbaga, ano yung dapat nilang iwasan. Like, sabi nga nila, iwasan yung mga camels, yung mga animals, kasi, you know, alam naman natin that nag-transmit, dun siya start na nag-transmit. So, yun yung nakakatuwa that everybody is helping one another with this kind para maiwasan natin. May action talaga. So, lahat yan ay preventive measures at sa ngayon ay
Ebola-free pa rin. tayo So, yun at ang good MERS-CoV. news. Yun ang Oo. good news doon. Pero bago ang lahat, dahil nga napag-usapan natin kanina, malapit na yung November 1, mahal na araw, undas. ang ating undas. Oo. Kaya malapit tingnan na. natin ang ating Oo, live na live po tayo dyan sa may Dangwa. Dangwa. Oo, dahil balita ko, ito na nga, nagdadagsana, simula na pong pumupunta dyan ang mga tao sa Dangwa. At kanina nga sinabi ni Zarina, no, na 100 to 400 daw yung price range Grabe, ng mga laki naman ng bulaklak. minamahal Oo, niya. Well, you know pamahal what, na ng kasi kami wala pamahal. naman kaming araw ng Yes, patay, wala oo. kaming pag-celebrate ng Pasko. Pero dito nalalaman natin na, kumbaga, yung mga Pinoy talagang tinatangkilik talaga yung Yes. mga ganito na napaka-importanting araw para sa kanilang mga mahal na buhay. Pero alam nyo, magmamahal pa yan. Next Papalapit, next week, pag Yes. papalapit na ng papalapit yung ating November 1. Oo, alam mo, ito question lang, kahit siya pamahal ng pamahal, ang hilig pa rin nating bumili sa Dangwa. Actually, no, Princess, dinadala pa nga to sa mga probinsya eh. Kasi hindi mo naman pwedeng, Oo. hindi ka naman pwedeng mag-advance na bumili dahil matutuyot yun pagdating ng araw. Exactly. ng patay. Yan. Oo, mamaya magbibigay pa tayo ng update dyan sa Dangwa. Pero Audrey, Mamaya marami po tayong mga guests dito sa may Good Morning Boss at makakasama nga po natin si Major Etrobal Lamporte, na Chief ng Program Development ng and Force-Oriented Cost, Office of the Assistant Chief of Staff for Plans ng Philippine Navy. At makakasama rin po natin si Mr. Boyd Guevara, photographer, chairman ng FPPF. at syempre, papanood din po natin ang K-12 kaalaman. Kasama natin dyan si JC Tahano. Nakasama mo rin sa News at 1. Makakasama niyo din ako sa One Life Food. And of course, ang I Love My Culture. Pwede niyo rin po kami i-like sa Facebook, sa facebook.com/GMorningBoss, twitter.com/Good Morning Boss, and sa YouTube po, youtube.com/PTVPH. And pwede nyo rin po kami mapanood sa live streaming. Ito po yung www.ptv.ph. At sa aming pagbabalik mga boss, pag-uusapan natin ang mga information about Philippine Navy. Kaya dyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Good Morning Boss!